Hapong ito, may pamagat po na mga bagay na dapat nating matutunan sa ating buhay. Ito po ay makikita po natin na susulat sa Proverbs chapter 27 verse 1 to 5. Mga kapatid, ito po ay lagi na nating nabasa. Ito po ay famous, mga kapatid, dahil napakaganda po ng verse na ito. Mula verse 1 hanggang verse 5 lang po tayo sa Proverbs chapter 27. Una, mga kapatid, ito po ay Tagalog na. Sa verse 1, sabi po dito, huwag mong ipagmalaki kung ano ang gagawin mo bukas. Dahil hindi mo alam kung ano ang mangyayari mula ngayon hanggang bukas. Kaya huwag po nating ipagmalaki, mga kapatid. Ibig sabihin, huwag tayong masyadong mayabang sa plano natin para bukas hindi natin hawak ang kinabukasan. Kaya hindi po masamang magplano para sa kinabukasan, pero mga kapatid, ang kinabukasan ay hawak ng ating abayawa. Kaya nga sabi ng Aba, in all thy ways, acknowledge Him. Kasama po natin ang ating dakilang abayahawa sa ating mga plano. Dapat po nating isama ang ating abayahawa sa ating mga plano sa kinabukasan, mga kapatid. Bakit? Siya po ang may hawak sa kinabukasan. Maliwanag po, huwag mong ipagmalaki kung ano ang gagawin mo bukas dahil hindi mo alam kung ano ang mangyayari mula ngayon hanggang bukas. Marami sa atin, mga kapatid, mahilig magsabi ng bukas na lang. Di ba? Marami tayong marinig na ganyan. Sa isang araw na lang, bukas, magbabago na ako. Kung mayroon kang mga dapat maguhin sa iyong sarili, mga kapatid, sinabi mo sa iyong sarili, bukas, sa sunod na araw, magbabago na ako. Pero, mga kapatid, ang totoo, hindi tayo ang may-ari ng bukas. Ang abayahawa, ang may kontrol ng lahat. Yan po ang totoo, mga kapatid. Parang yung taong laging nagsasabi, bukas, magda-diet ako. Pero ngayon, kain pa rin siya ng kain. Naubos na lang. Hindi naman maubos ang bukas. Dami na lang bukas na dumaan, mga kapatid. Laging sinasabi, bukas. O yung nagsasabing, bukas, magsusuri ako kay nanay, magsusuri ako kay tatay, magsusuri ako kay ate. Pero bukas, wala na palang pagkakataon, mga kapatid. Paano? Paano ka magsuri kung wala na pala ang bukas? Hindi mo na pala aabutan yung bukas, mga kapatid. Huwag ipagpaliban ang paggawa kung kaya ngayon. Bakit ipagpabukas pa? Kung kayang gawin ngayon, bakit ipagpabukas pa, mga kapatid? Kung kaya mong tumulong ngayon, mga kapatid, gawin mo na. Huwag mo nang ipagpabukas. Huwag ipagpaliban ang pakikipag-ayos sa isang kapatid na naging kasama ng loob dahil hindi natin alam kung may bukas pa. Di ba may kantang may bukas pa? Meron, no? Pero ang abayahawa, mga kapatid, ang may hawak ng bukas. Tayo, wala tayong alam. Daming masiglang ngayon, kinabukasan wala na, dami. Dami kong na-experience o nakilala, mga kapatid, na ngayon kausap mo pa. Bukas, wala na. Masasabi mo na, hala, kausap ko lang yun kahapon. Mayroon ding magsabing, hala, nakita ko yun kahapon, naglalakad pa. Pero wala na, mga kapatid. Kaya sabi, huwag ipagpaliban ang paggawa. Kung kaya ngayon, bakit ipagpabukas pa? Kung kaya mong tumulong ngayon, gawin mo na. Huwag ipagpaliban ang pakikipag-ayos sa isang kapatid na naging kasamaan ng loob dahil hindi natin alam ang bukas, mga kapatid. Dahil hindi natin alam kung may bukas pa. Kung magsasalita tayo na tumutukoy sa susunod na araw, sasabihin natin kung luluobin ng dakilang mahal na abayahawa. Yun po yung karapat-dapat doon, mga kapatid. Kung may plano ka kinabukasan, kung inisip mong
sa susunod na araw ako po'y maglalakbay. Dudugtungan mo lang kung luluobin ng ating dakilang abayahawa. Bakit? Siya po ang may hawak, mga kapatid, kinabukasan, kung luluobin ng ating mahal na abayahawa. Dahil ang buhay ay parang usok lang, mga kapatid. Ngayon, nandito ka pa. Bukas, wala na, mga kapatid. Kaya pahalagahan natin ang ngayon dahil baka bukas maging huli na ang lahat. Totoo po yan, mga kapatid. Ang verse 2 sa Proverbs chapter, ano ba ito? Chapter 27, verse 2, mga kapatid. Yun po yung verse 1. Hayaan mong ibang tao ang pumuri sa iyo o maging ang mga taong hindi mo kilala. Ngunit, huwag mong unahan na purihin ang iyong sarili. Ibig sabihin, mga kapatid, mas maganda na iba ang magsabi na magaling ka kaysa ikaw mismo ang nagbubuhat ng iyong sariling bangko. Mas makatotohanan pag ang iba ang nagsabi, mga kapatid. Mas makatotohanan kung galing sa iba. Hindi ikaw mismo ang nagsasabing magaling ka. Ang galing-galing mo. Ako na good ni. Sa Bisaya ba? Naintindihan nyo yun? Ako na good ni. Di ba? Oo. Hindi po maganda, mga kapatid. Hayaan mong ibang tao ang pumuri sa iyo. Huwag ang sarili mong bibig. Sa panahon ngayon, mga kapatid, sa ating kapanahunan, uso ang pagbubuhat ng sariling bangko. Totoo yan. Uso talaga. Lalo na sa social media. Lahat pinupost, lahat pinagyayabang. Totoo yan. Pero sabi ng dakilang abayahawa sa kasulatan, ang tunay na karangalan hindi hinihingi kusa itong dumarating, mga kapatid. Parang pabango. Ang pabango, hindi sumisigaw na mabango siya. Kundi, ito'y maririnig mo na lang sa iyong katabi, ang bango-bango mo. Di ba? Ganon yun, mga kapatid. Mabango ako, hindi nagsasabi yung pabango na ganyan, mga kapatid. Hayaan mo ang ibang tao ang makaamoy at magsabi na mabango ka, mga kapatid. Kung magaling ka, hindi mo kailangang ipagsigawan. Makikita ng tao sa iyong gawa, mga kapatid. Yun po yung totoo niyan. Kung matulungin ka, hindi mo kailangang i-my-day. Uso kasi yung my-day. Minsan, na-aksidente ako, napindot ko my-day pala. Hindi kasi ako nagma-my-day, hindi ko... Kaya, agad kami nagkandarapa para burahin kasi aksidenteng napindot yung my-day. Mga kapatid, binura ka agad ni Dayan. Ang sabi dito, hindi mo kailangang ipagsigawan. Hindi natin kailangang ibandera ang ating mga pagtulong, mga kapatid. Makikita ng tao sa gawa mo. Kung matulungin ka, hindi mo kailangang i-my-day palagi, mga kapatid. Ang dakilang abayahawa mismo ang magtataas sa iyo sa tamang panahon. Ang taong laging nagbubuhat ng kanyang sarili, sa huli, mga kapatid, ang kahinatnan, siya ay bumabagsak, siya ay babagsak. Pero ang mapagkumbaba, itinataas ng ating dakilang abayahawa. Yung mapagkumbaba. Kasi yung mga nagmamagaling, yung nagbubuhat ng kanilang sariling mga bangko, ibig sabihin, nagyayabang yun, mga kapatid. Kaya hindi po tayo dapat magmayabang. Hayaan po natin na ang ating dakilang abayahawa ang magtaas sa atin sa huling kumbaga sa tamang panahon, sa takdang panahon, mga kapatid. Hindi po natin pangunahan ang ating abayahawa na bubuhatin po natin ang ating sarili upang tayo po ay purihin. Kumbaga, nagsisik ka ng papuri. Ang papuri ay para lang sa ating nag-iisang hari, nag-iisang dakilang abayahawa, mga kapatid. Sa verse 3, mabigat ang bato at ang buhangin. Ito po yung sabi ng verse 3. Pero mas higit na mabigat ang kaguluhang dala ng taong hangal o taong mangmang, mga kapatid. Ibig sabihin, yung sabi ng verse,
Yung bato at buhangin, mabigat buhatin. Totoo yan, mga kapatid. Alam yan ang ating mga temple builders. At ako rin mismo, nasubukan ko yan. Nung nagbayanihan, nung nakaraan, nagbuhat kami ng mga sako-sakong balas, mga kapatid, or buhangin, ang bigat. Yung bato at buhangin, mabigat buhatin. Pero anong sabi ng Aba? Pero yung problema na dulot ng taong walang isip at puro kalokohan, mas mabigat pa. Mas mabigat pa pala yung dulot ng taong mangmang, dulot ng taong puro kalokohan, mga kapatid. Mas mabigat pa sa diwa at sa damdamin. Tingnan mo yung taong nagkaroon ng problema. Parang pasan ang buong mundo. Yung parang bagsak yung shoulder, mga kapatid, yung balikat at yung kanyang countenance, yung